Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Lawag tiniyak na may pansamantalang solusyon sa nasirang dike sa Metro Gabu. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Sinako adarat ana ipanpan, tidike ana perdi ti Barangay Gabo Norte dito yung syudad ti Lawag, tinagbalin a temporaryo at solusyon ti lokal na gobyerno tapno saan na maipan ti narisgo sitwasyon dagiti residente no umay manan tinapig sa atudo. Deti ti kinula ni Mayor Michael Marcos Kion bahit ti bibisita natin na sa barangay. Agarop 2,000 na sako ti darat ti madamanga ipan dagiti barangay officials kaya dagiti residente nagboluntaryo ti naso lugar kaya dagito ikat nagapoy ti City Agriculture ken Engineering Office kabayatan na kagadan ti pan nakadeliver dagiti ramit para itinaperdi a dike nagibunong pa ti LGU babang ti City Social Welfare and Development Office ti 80 a family food packs para kadagiti naapektaran a pamilya naikan pa ti galba ti talo a pamilya ana perdian ti pagtangan mani po ti Philippine Chinese Chamber may palagip ngayon latang tagarop 50 million pesos sa budget manipod ti Ilocos Norte. First District Congressional Office tapno permanente masolusyonan tinasao problema tinasao a barangay. Daytoy ni Jude Pitpitan, Manipod Radyo Pilipinas Lawag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga PDL sa La Union aktibong nakibahagi sa Reintegration Training Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nagbenepisyo ti 20 persons deprived of liberty when PDLs iti reintegration training program nga insayang kati Provincial Government of La Union babaan iti provincial jail. Nasurwan dagiti PDLs no kasano tagaramid iti siomay, hamburger ken dishwashing liquid soap. Tarigagi ti programa masurwan dagiti PDLs iti kababalin ang maaramat datap no makaornong da kabayatan a nakabalod da. Mabalin pay daytoy ang makaipaay iti financial a support karag iti pamilyada itiruar ti pagbaludan. Iti mensahe ni Governor Rafi Ortega David nga indanon ni Executive Assistant Eliazar Belgica na ipaganatgat ang mamati ti provincial a gobyerno iti maikadwa a gundaway. Sigon pa iti provincial a gobyerno tinasa a programa kat pamaneknek nga dati maragpat no patorayan ti asi ken dedikasyon. Manipod RP Agoo dayto ni Glenda Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR itinuro sa mga kawani ng LGU Silago, Southern Leyte. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Aljon Malot mula sa Sogod. Malampusong nagpahigayo ng lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte ug mass demonstration kalabot sa hands-only cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Gipangunahan ang maong kalihukan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO ug Human Resource Management Office kun HRMO katambayayong ang Philippine Red Cross kun PRC Southern Leyte Chapter. Nasayran sa MDRRMO Silago nga nagunang tumong sa mass demonstration ng pagpataas sa level sa kahibawo sa matag empleyado sa LGU kalabot sa CPR nga mahinungdanon sa pagluwas ug kinabuhi. Dugang pa nga lakip kini sa mga lakang upaning kamot aron mapaligo ng tinguha sa LGU nga dunay first responders sa matag balay og trabahoan panahon sa emerhensiya.
Nunot niini, nagpasalamat ang LGU Silagos sa PRC Southern Leyte kinsang nitudlo sa mass demonstration. Ingon man sa tanang empleyado nga nisalmot sa maong kalihukan nga usa sa nakahanay nga aktibidad sa ika-123 nga Civil Service Month. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod, kini si Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa Mindanao. Local Price Coordinating Council nagsagawa ng dialogo sa mga rice retailers sa Cagayan de Oro para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon og consultation ug information dissemination ang Local Price Coordinating Council kauban ng Department of Agriculture Regional Office 10, Department of Trade and Industry ug ang LGU aron ma-educate ang mga rice retailer kalabot sa Executive Order No. 39 ni Presidente Marcos Jr. para sa price ceiling sa ordinary rice nga 41 pesos ang kilo ug sa well-milled rice nga 45 pesos ang kilo. Ang ordinary ug well-milled rice baong alang sa general consumption samtang ang special nga klase sa bugas maong gitawag nga aromatic rice. Wala giapil sa price ceiling ang special rice o premium rice nga nasa kapin sa 50 pesos ngadto sa 60 pesos matag kilo niini. Aron masiguro nga gituman sa mga rice retailer ang Executive Order No. 39, ang Local Price Coordinating Council magpahigayon sa spot inspection sa kamerkaduhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan. Kadiwa Center sa Iligan City muling binuksan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Giabrihan na usab ang kadiwa ni Ani at Kita Center sa Purok 1 Merila Slaughterhouse Compound, Ubaldolaya, Iligan City ni adtong Agosto 23, 2023 human gipaubos sa renovation. Tumong niini nga matabangan og suportahan ng mga asosasyon, kooperatiba, mag-uuma ug gagmay nga mga tag-iya sa negosyo pinaagi sa direktang pagbaligya sa kalidad ug lain-laing mga produkto o farm to consumer kalabot sa food supply chain. Sakop kini sa Iligan Development Goals o IDG2 aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura ug pagpalambo sa merkado sa dakbayan. Gipangunahon kini sa lokal nga kagamhanan sa Iligan pinaagi sa City Agriculturist Office sa pakigtambayayong sa Agri Products Consolidators Farmers Association o APCOFAS. Kahinumduman nga ang lokal nga kagamhanan sa Iligan misalmot sa dungan nga paglusad sa kadiwa ni adtong Hulyo 17 hangtod Hulyo 19, 2023 sa City Hall Palao, Iligan City. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito